Buddy, handa ka ba sa isang sitwasyon na biglaan? Isang krisis na hindi mo alam na pwedeng mangyari. Anuman ang sitwasyon at anuman ang panahon. Dahil sa patuloy na nangyayaring digmaan sa ibang mga bansa, handa ba talaga ang ating bansa sa mga nangyayaring ito? Ikaw, handa ka ba kung anuman ang mangyaring mga pagbabago? Dahil sa panahon ngayon, hindi natin may iwasan ang biglaang mga krisis. Normal at sanay tayo bilang mga Pilipino sa mga krisis. Pero alam niyo ba, iba ang krisis ngayon. Pero buddy, bago ko ipagpatuloy yan, welcome and welcome back sa ating channel, Crazy at 50. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Sa tuwina, sana po ay inyong i-like, i-share at mag-subscribe na rin po sa ating channel para sa mga iba't ibang mga kwento ng ating buhay bilang 50, mga tungkol sa kalusugan o tungkol sa mga sitwasyon ng ating puso. Samahan ng alit sa isang makabuluhang kwentuhan muli tungkol sa sitwasyon natin ngayon, tungkol sa pwedeng mangyari sa mga susunod na mga araw. Sa panahon ngayon talaga, tayo ay humaharap sa isang crisis. Lalo na nagkakaroon tayo ng kakulangan sa supply ng gasolina o ng langis. At nangyayari ang lahat ng ito dahil sa isang di maipaliwanag na bakit kailangan mangyari ito. Minsan, nagmumula ang lahat ng sigalot dahil lang sa maliit na pride, maliit na mga hindi pagkakaunawaan, maliit na mga bagay na hindi lamang nagkaintindihan. At ayun, nagbubunga ito ng isang malaking sitwasyon na kung saan damay-damay ang lahat. Kahit nananahimik ka lang sa bahay, damay ka. Oo, ikaw, ako, lahat tayo damay dito. Ito yung bagay na nagiging domino effect na mga nangyayari. Tataas ang presyo ng mga supply, mga produkto, lalong-lalo na ang pinakapangunahin nating kailangan, ang bigas. Ang lahat ng pagkain na talagang kailangan natin bilang tao para mabuhay. At dahil sa gulo na yan ng sistema ngayon, handa ba tayo? Handa ka ba, buddy? Handa ba ang iyong pamilya? Ang iyong mga kamag-anak? Handa ka ba? Ayan. So sa araw na ito, pag-usapan natin paano tayo magiging handa sa mga sitwasyon na gaya nito. Ang crisis na nangyayari sa Middle East ay crisis din natin. Bakit? Nasabi ko kanina na ito ay domino effect. Ano man ang nangyari doon, apektado tayo kahit na tayo ay napakalayo. Dahil sa isang bagay na napakalinaw, nauubos ang langis or nagtatagunan ng mga langis. Hindi natin alam kung anong nangyari na ginagawa ng mga mas mayayaman o mga mayayamang mga tao na kumokontrol ng lahat ng supply na ito. Pero anong magagawa natin? Meron. Pag-usapan natin ngayon ang 10 mga bagay na dapat nating ihanda dahil ganito ang nangyayari sa mga sitwasyon. O ganito ang sitwasyon na nangyayari. Without further ado, number 1, mag-stock ng mga basic essentials. Oo, buddy, mag-stock ka ng mga basic essentials. Alam mo na to kung ano to. Hindi kailangan mag-panic buying, pero kailangan ng smart buying. Ayan. So, meron akong video na napanood, no? Panoorin niyo po ito, ha? Ayan yung mga pagkain na dapat na ini-stock natin sa mga panahong may krisis. Ayan. So, mag-ipon tayo ng bigas, delata, tubig, gamot, at lahat ng pwedeng ipunin na makakatulong sa atin for the last or for at least 1, 2, 3, or 4 weeks. Kung makakapag-stock po kayo ng diesel, ng gasolina, ayan. Pero alam nyo, hindi rin safe mag-stock niyan. Kasi anumang bagay na nagsisiklab, napakaliit lang na bagay yan, pero iyon ay magkukos naman ng buhay ng marami. So ano pa? Ulitin natin. Number 1, mag-stock ng basic essentials. Ayan. Lahat ng mga pagkain, gamot, at mga... Number 2, maganda sa pagkawala ng kuryente.
Kung walang langis, sigurado maapektuhan ang supply ng power or ang power supply natin. Magkaroon ng flashlight, ng power bank, candles, at kung kaya, magkaroon ng mga installation ng solar lights kung kaya po ng budget. Ayan. So, mag-install tayo ng mga solar lights na makakatulong na kahit walang kuryente, meron tayong mga alternative lights. Number 3, mag-adjust sa transportation. Bawas ka sa biyahe, maglakad kung malapit lang, magbisikleta. Ayan, maganda yan, magbisikleta. At ihanda ang sarili sa no-fuel lifestyle, kahit pansamantala lang. Ayan, so kailangan maging handa tayo, no? Ito ay hindi nakakatawang sitwasyon. Kailangan nating seryosohin ito. Ayan. Okay, so number 4 naman, magtabi ng emergency cash. Ayan. Kapag crisis, minsan hindi gumagana ang ATM or online banking. So, mas mabuti may hawak kang cash. So, ano man mangyari, meron kang pera na kung saan pwede mong gamitin kapag nagkaroon ng malawakang mga emergency or crisis. Number 5, matutong magtipid at mag-repurpose. Walang tapon mindset. Mga tira-tirang pagkain at mga bagong ulam. O kaya naman, itong mga natirang pagkain ay pwedeng gawing recycle na mga pwedeng repurposing of another dish ng isang meal. Yung tubig naman, gamitin muli kung pwede pa or malinis pa. Ayan. So, kailangan natin gumawa ng paraan para tayo ay maka-adapt sa sitwasyon. And then number 6, huwag kalimutang makipag-ugnayan sa komunidad. Sa crisis, hindi ka dapat nag-iisa. Kailangan meron kang at least yung kapitbahay mo, kaibigan mo. So, mag-start ka ng makipagkaibigan sa mga kapitbahay mo. Kung hindi mo sila kinakausap dati, kausapin mo na ngayon. Kasi alam niyo ba, diba? Sabi nga, ang kapitbahay ang pinakakakampi mo sa mga panahon na may panganib sa inyo. So, mag-share ka ng mga resources at impormasyon. So, paano ka pala magiging mas maayos ang ugnayan mo sa iyong kapitbahay? Kapag nagluto ka ng masarap, magbigay ka rin sa kapitbahay mo. Para pag siya naman ang nagluto ng masarap, bibigyan ka rin niya. Nag-establish ka ng magandang sitwasyon sa iyong kapitbahay at relasyon na rin. Dahil yung maayos na relasyon sa iyong kapitbahay ay magbibigay sa iyo ng mas panatag na, panatag ka. Kasi alam mo na sa gitna ng krisis, sila pa rin yung mga makakatuwang mo. Number 7 naman, manatiling updated sa mga balita. Ayan, lagi nating alamin ano ba ang nangyayari, ano pa ang mga pwedeng sumunod na mangyari. So, hindi lahat nakikita sa social media. Ang totoo niyan, kapag nakikinig tayo sa radyo, ayan, may mga official news na mga nagbibigay ng update kung saan sasabihin nila ano ang sitwasyon, ano ang mga dapat nating gawin. At ito yung mga tamang impormasyon lamang na dapat nating isaalang-alang. Hindi yung nag-i-spread, iba kasi nag-i-spread ng mga fake news. At minsan may mga channel, di ba, na talagang hindi naman pala yun ang totoong nangyayari, yun yung pinapalabas nila. So, maging matalino rin po tayo sa kung ano yung mga impormasyon na kinakalap natin. At anumang impormasyon na yan, piliin natin kung ano yung ibabalita natin sa iba at piliin natin na alamin talaga kung ano yung totoo. Alright. Number 8 naman, alagaan ng mental health. Normal lang na matakot tayo, oo. Pero huwag tayong magpanik. Huminga, magdasal, at panatilihing kalmado ang isip. Magdasal, oo. Kailangan natin ng dasal. Walang ibang tutulong sa atin kung di siya lang. Ano man ang sitwasyon natin, ano man ang nangyayari, hindi tayo kailangang magpanik. Ang tulong ay nagmumula sa Kanya. So, panatilihing kalmado ang ating isip at ano man ang nangyayari, kailangan natin na maging handa, kalma lang, at alimin natin anong pwede natin gawin. Ayan ang pagiging handa. Number 9,
Matutong magluto ng simple at practical. Yung hindi ka na kailangan ng marami pang resources. Ayan, maglaga lang ng mga pagkain at kumuha ng mga canned meals, ayan, at easy recipes. So, yung pagluluto ng mga simpleng dish lang o mga simpleng recipe lang makakatulong sa atin na magtipid at ganun din magkaroon ng mindset lang na eto lang muna at sa susunod naman yung iba para makapag-budget tayo sa mga panahong ito. Huwag tayong matakot kasi alam natin na maglalaan naman ng Diyos para sa atin. Pero syempre pa, sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, lahat din ng paghahanda, lahat ng kilos din ay tayo ang gagawa para sa atin. So, hindi lamang para sa atin, ito ay para sa ating buong pamilya. With number 10, magkaroon ng survival mindset. Ang pinaka-importante ay handa ka sa lahat ng mga pwedeng mangyari. Ang isip mo, ang puso mo, hindi lang ito tungkol sa supplies ng mga bagay-bagay na kailangan natin para manatiling buhay. Ito ay kailangan ng diskarte at tibay ng loob. Kailangan natin yan, buddy. Hindi kailangan magpanik, hindi kailangan matakot. Ang kailangan natin ay diskarte. So ano yung pwede natin gawin para maging mas efficient tayo habang nangyayari ang sitwasyon na ito? Hindi natin kontrolado ang crisis, pero kontrolado natin kung paano tayo maghahanda. Yung preparation natin, sa puso natin, sa isip natin, yan ang tutulong sa atin para tayo ang maging handa. At kung paano tayo magiging handa, nandiyan yung lahat ng mga bagay-bagay na pwede mong ilista, gaya ng mga nabanggit natin kanina. Uulitin natin, buddy, ha? Ang unang-una sa lahat, magkaroon ka ng stock ng mga essentials. So, yan yung bigas, delata, gamot, anumang bagay na kailangan natin. Ayan. Lalo na yung mga supply ng gamot gaya ng mga paracetamol, ayan, may mga gamot kasi na alam mo yun, sa sakit ng katawan, sa sakit ng ulo, sa lagnat, sa sipon, mga basic na pwede nating kailangan meron tayo. Ayan, so yun nga, maghanda lang ng pagka nawala ang kuryente, ayan, ano yung pwede nating mga i-alternative dyan, gaya ng kandila, posporo, ayan. Kung mawala ng talagang supply ng gas, mag-ipon na ng mga charcoal, or mga uling. Ayan, kasi babalik tayo sa basic. Kung wala talagang gas, walang pangluto, babalik tayo sa mga charcoal or panggatong na mga kahoy. Ayan. So, yung kandila, kailangan yan. Pero kapag may budget, mag-solar lights. Number 3, mag-adjust ng transportation. Siyempre pa, kung pwede ka maglakad, pwede yan. Maganda na sa physical o kalusugan. Yan. Tipid ka pa. Magtabi ng mga emergency cash, matutong magtipid at mag-repurpose, ayan, ng mga bagay-bagay, mga pagkain yan, ano pa man. 6, makipag-ugnayan sa komunidad at makipag-ugnayan sa iyong kapitbahay. Ayan, mag-share ng mga tips din sa iyong kapitbahay para sila din naman ay aware sa nangyayari. Manatili tayong updated sa mga balita. At syempre, alagaan natin ang ating kalusugan, mental, at ganun din emotional. Huwag tayong magpanik. At number 9, matutong magluto ng simple at practical, at ganun din magkaroon ng survival mindset. Importante yan. So sa panahon na ito, kailangan natin na maging bukas ang ating isip sa sitwasyon na ito. Hindi natin kontrolado ang digmaan. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Pero binanggit ng Biblia na sa mga huling araw, magkakaroon ng panahon na napakapanganib.
ang mga tao ay mananatiling makasarili, ginagawa kung ano man ang gusto nila, at hindi maipaliwanag na mga ugali ng tao. Hindi ba yan yun? Ang mga tao sa ngayon ay gaya ng mga nangyayaring digmaan. Konting bagay lang na hindi napagkasunduan, nagbubunga iyan ng mga alitan, konting alitan sa simula, at sa huli, eto na. Mayroon nang nangyayaring kaguluhan, digmaan, at ang epekto nito, hindi lamang doon sa lugar na yon, kundi sa buong mundo. At tayo, ikaw, hindi ligtas. Dahil domino effect yan, na kung saan lahat tayo ay damay-damay. Oo, lahat tayo ay damay-damay. Kaya, kailangan nating maging matatag ang isip natin, matatag ang puso natin, matatag ang ating buong kalusugan at buong katawan. Kaya dapat tayong maging handa. Ngayon pa lang, patatagin ang ating kalusugan. Ngayon pa lang, kailangan. So, lahat ng mga nangyayari na yan ay talagang damay-damay ang epekto sa atin. Kaya naman, ang supply na ating inihahanda or iniipon ay makakatulong ng malaki habang tayo ay naghihintay ng katapusan o ng dulo ng digmaan na ito na nangyayari sa Middle East. Sana ito ay matapos na. Sana ito ay magkaroon na ng mas maayos na pag-uusap. Although, naalala nyo sa Biblia, hindi ba? Sabi doon, sa mga huling araw, magkakaroon ng, nasabi ko na to kanina, panahon na kung saan ito ay mapanganib. Iba-iba ang nakikita natin sa mga ugali ng mga tao, iba-iba ang mga nangyayari sa iba-ibang panig ng mundo. So gaya rin ang nabanggit ko na, ang konting maliit na bagay na nangyayari na hindi napagkasunduan dahil pare-parehas na malalaking mga bansa iyan, kung gaano kalalaki ang kanilang mga bansa, ganun din katataas ang kanilang mga pride o ang kanilang pagmamataas sa kanilang sarili. Pero hindi ba? Nabanggit natin sa isang vlog to, no? Kung gaano man tayo naging mataas, ganun din tayo ibabagsak. Sana lang, dumating na yung panahon na yun. Hindi para sa atin, kundi para sa kanila na nagsimula ng gulo na ito. Nagsimula ng digmaan na yan na kung titingnan ng isang matalinong tao, ano ba talaga ang nagagawa nitong mabuti? Wala naman, hindi ba? Wala siyang nagagawang mabuti. Naapektuhan nito ang maraming buhay. Maraming nagugutom, marami ang nabubuwis ang kanilang buhay dahil dito. Sa walang kabuluhang mga pag-aaway ng mga bansa. Pero dahil ito ay nakaulat sa Biblia, kailangan itong matupad. At dahil natutupad na ito, maging handa ka na, buddy. Kailangan mo maging handa, hindi lamang emotionally, hindi lamang physically, hindi lamang preparasyon ito ng isang luggage na napakalaki ng mga supply. Lalong higit, buddy, spiritual na preparasyon ang kailangan natin. Spiritual. Patatagin natin ang relasyon natin sa ating maylalang. Dahil sa huli, gaano man kagulo ang mundo, gaano man kagulo ang sitwasyon, tahimik tayo, panatag, dahil may isa na nagbabantay sa atin. Walang iba kundi ang Diyos na maibigyan na nagbibigay sa atin ng pag-asa na anuman ang mangyari, hindi niya tayo lilimutin at hindi niya tayo pababayaan. Naku, marami pong salamat. Yan lamang po ang na-share natin ngayong araw na ito. Sana po ay natuto tayo or lahat tayo ay nakinabang sa mga tips na iyan na kailangan natin ihanda sa sitwasyon na kung saan ay nagiging malaking problema o crisis sa atin. At sa huli, anuman ang sitwasyon, anuman ang nangyayari, huwag natin kalimutan na maging stay maganda inside and out.
inside, patatagin ang kalusugan natin sa loob. Outside naman, maging mapagpasalamat anuman ang sitwasyon dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos na may kapal. Again, stay maganda inside out. God bless and stay safe. Lahat po tayo. Please stay safe. Bye-bye.